Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Spider-Man Brand New Day. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula na mag-isa si Peter sa kanyang apartment habang inaayos at sinusuri niya ang kanyang web show author sa tulong ng kanyang AI assistant na si Evie. Binabasa rin niya ang isang liham na isinulat niya para kay MJ. Umaasang balang araw ay maipapaliwanag niya ang kanilang nakaraan matapos burahin ng spell ni Doctor Strange ang alaala ng lahat tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang Spider-Man. Sa paglipas ng mga taon, minamasdan lamang ni Peter sina MJ at Ned mula sa malayo hanggang sa tuluyan silang makapunta sa MIT. Samantala, naging full-time Spider-Man na si Peter. Patuloy niyang nilalabanan ng mga kriminal at iniiwan ang mga ebidensya para sa kanyang kaibigang pulis na si Detective Jean DeWolf. Hinarap din niya ang mga kontrabida tulad ni Tombstone, isang walang awang crime boss, McGargan o Scorpion, Boomerang, Ramrod, Tarantula, at ang mga criminal ninja na tinatawag na The Hand. Dahil sa kanyang pagtulong na mapababa ang krimen sa buong lungsod, naging tanyag si Spider-Man at pinarangalan pa siya ng susi para sa New York City. Isang araw, hinabol ni Spider-Man ang isang nakaw na tangke sa Manhattan. Kasabay nito, hinahabol din ni Frank Castle, na kilala bilang Punisher, ang parehong tangke. Gusto ni Frank na lutisin ang problema gamit ang kanyang karaniwang marahas na pamamaraan, ngunit ayaw ni Spider-Man na malagay sa panganib ang mga inosenteng tao. Pinabagsak ni Spider-Man si Frank mula sa kanyang sasakyan at sinabihang huwag nang makialam. Patuloy na tumakbo ang tangke patungo sa Department of Damage Control. Hindi napigilan ni Spider-Man ang pagbangga nito sa gusali, ngunit nagawa niyang mailigtas ang lahat ng tao sa loob. Nang buksan niya ang tangke, nagulat siya nang makita ang isang matandang babae sa loob. Napansin din niyang may kakaibang nilalang na kumokontrol sa kanyang katawan. Bigla itong lumipat mula sa isip ng babae patungo sa isang gwardyang nasa malapit. Napansin ito ni Spider-Man at hinabol ang nilalang papunta sa rooftop. Ngunit huli na siya dahil nautusan na nito ang isang gwardya na ilihis ang escort team ni Scorpion at ipadala ito sa rooftop ng Bellevue Hospital sa halip na sa kulungan ng Damage Control. Nagawa ni Spider-Man na mahuli ang gwardyang kontrolado ng nilalang. Sinubukan nitong kontrolin din ang isip ni Spider-Man, ngunit dahil sa kanyang matinding spider sense, nagawa niyang paalisin ito sa kanyang isip. Bago makatakas, sinabi ng nilalang kay Spider-Man na may nakatagong bomba sa loob ng tangke na hindi na kayang i-disarm sa oras. Samantala, sinabi ni Detective DeWolf kay Spider-Man na nakatakas si Scorpion mula sa kustodiya. Para makakuha ng impormasyon tungkol sa misteryosong kontrabida, pumunta si Peter kay Yelena Bova, na kilala rin bilang Black Widow. Ginagamit nito ang isang bathhouse na parang sarili niyang opisina. Sinabi ni Yelena kay Spider-Man na ang bagong Avengers ay karaniwang hindi nakikialam sa ganitong kaliit na banta. Ibinunyag din niya na 4 na beses nang inatake ang Damage Control sa loob ng isang buwan at lahat ng pag-atake ay konektado sa paghahanap sa isang bagay na tinatawag na VMAX. Pumunta si Spider-Man sa headquarters ng Damage Control at kinailangan muna niyang dumaan sa security scan bago siya pinayagang makapasok. Mainit siyang sinalubong ni Director Meezer at ipinakita sa kanya ang pasilidad. Ipinakita rin niya kung paano ginawang security force ng kanilang organisasyon ang mga dating mapanganib na hand ninjas at ngayon ay direktang nagtatrabaho ang mga ito para sa kanya. Inamin ni Meezer na hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng mga pag-atake o kung ano ang VMAX. Ngunit naramdaman ni Spider-Man na ang hinahanap ng misteryosong kalaban ay nakatago sa loob ng kanilang napakalaking vault. Habang pinag-uusapan ni Peter at ng detective ang mga nalaman nila, nakita niya si Ned at sinundan ito hanggang sa apartment kung saan may party. Doon nakita ni Peter ang isang buong dingding na puno ng mga teorya ni Ned tungkol sa tunay na pagkatao ni Spider-Man. Naniniwala si Ned na maaaring si Spider-Man si Flash Thompson o ang dati nilang guru na si Roger Harrington. Gumawa pa si Ned ng isang Spidey Tracker app para masubaybayan ang lokasyon ng superhero. Sa parehong party, nakita ni Peter si MJ. Gumamit siya ng peking pangalan para makausap ito, ngunit naging masakit ang sandaling iyon nang dumating ang bagong boyfriend ni MJ at hinalikan siya. Muling naalala ni Peter kung gaano siya kalaking bahagi ng buhay ni MJ na tuluyang nabura. Dahil hindi niya maaaring sabihin ang kanyang tunay na pagkatao, tahimik siyang umalis at nag-swing sa buong lungsod habang nasasaktan. Pag-uwi ni Peter, nakaranas siya ng kakaibang pangyayari bago tuluyang mawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niyang nakabalot siya sa isang web cocoon sa labas ng kanyang apartment.
Napansin niyang mayroon na siyang organic webbing. Inutusan ni Peter si Evie na i-scan ang kanyang katawan at natuklasan nito ang ilang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan at DNA. Tila ang mga taon ng emosyonal na paghihirap at pag-iisa ay nagising ng isang bagong kakayahan sa loob niya. Mas naging matalas ang kanyang spider sense at mas lumakas din ang kanyang katawan. Napansin din niyang nakikialam ang kanyang organic web sa kanyang mechanical web show otters. Matapos masanay sa kanyang mga bagong kakayahan, hinabol ni Spider-Man si Scorpion na muling umaatake sa isang damage control facility. Sa gitna ng matinding labanan, biglang nag-overload ang kanyang heightened senses kaya pansamantalang nawala ng bisa ang kanyang spider sense. Dahil dito, nagsimulang matalo si Spider-Man at na-corner siya ni Scorpion gamit ang kanyang mechanical stinger. Dahil sa galit, hinawakan ni Spider-Man si Scorpion at walang tigil na inatake hanggang sa ibagsak niya ito sa isang police car, dahilan upang malubhang masaktan ang pulis na nasa loob. Matapos mapunit ang buntot ni Scorpion, napagtanto ni Spider-Man na kontrolado pala ito ng misteryosong nilalang. Natakot siya sa kanyang nagawa. Kalaunan, pumunta si Peter sa isang college campus upang humingi ng tulong kay Dr. Bruce Banner. Ginamit niya ang pangalan ni Ned upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Napansin niya ang pulse inhibitor na ginagamit ni Bruce upang pigilan ang kanyang pagbabago bilang Hulk. Humingi si Peter ng payo tungkol sa paggawa ng sarili niyang inhibitor, pati na rin ng isang universal inhibitor na maaaring makakita at pumihil sa iba't ibang uri ng mutation. Pagbalik ni Peter sa kanyang apartment, gumawa siya ng sariling inhibitor. Nang ma-install niya ito sa kanyang katawan, agad nitong ibinaba ang antas ng kanyang arachnid hormones at nakaramdam siya ng ginhawa. Agad siyang nagsuot ng kanyang Spider-Man suit para sa isang field test. Ngunit nag-overheat ang inhibitor, naapektuhan ang kanyang senses, at aksidente niyang na-activate ang kanyang web grenades. Muling lumitaw ang misteryosong tao at kinutya si Spider-Man. Tinanong nito kung bakit siya nagtatrabaho para sa Damage Control, isang organisasyong humahabol sa mga taong kakaiba. Napagtanto ni Spider-Man na VMAX ang tunay na hinahanap nito, kaya nagulat ang misteryong tao. Pagkatapos ay ibinunyag nito ang mas malaking sikreto. Alam nito ang tunay na pagkatao ni Peter at target nito si MJ. Inutusan ni Spider-Man si Evie na ipakita ang kanyang home workstation at doon niya nalaman na isang telepath ang nasa likod ng lahat ng pag-atake. Dahil nasa panganib si MJ, mabilis na nag-swing si Spider-Man sa buong lungsod habang sinusubaybayan ng telepath gamit ang kanyang mga scanner. Natuklasan niyang maaari lamang lumipat ang telepath mula sa isang host patungo sa isa pa kapag nasa loob ng isang partikular na distansya. Nang kontrolin ng telepath ang piloto ng isang helicopter, itinali ni Spider-Man ang helicopter upang hindi ito makalapit sa ibang posibleng host. Pumunta si Spider-Man sa apartment ni MJ at sinabi sa kanya na kailangan niyang sumama sa kanya. Huminto sila sa isang rooftop kung saan tila nagsisimula ng maalala ni MJ kung sino talaga si Spider-Man. Ngunit biglang nalaman na ang telepath pala ang kumokontrol sa kanya. Kinutya ng telepath si Spider-Man at sinabing napakalungkot ng kanyang buhay. Pagkatapos, pinilit nito si MJ na tumalon mula sa gusali, ngunit mabilis siyang nasadyap ni Spider-Man bago siya mahulog. Nawalan ng malay si MJ, sumuko muna si Spider-Man sa pagtatangkang harapin ang telepath, na lumitaw naman sa katawan ng ibang lalaki. Gayunpaman, nakita ni Evie ang kanilang pag-alis at nakakuha ito ng larawan ng isang babae. Dahil desperado siyang protektahan si MJ, dinala ni Spider-Man ang dalaga sa hideout ni Frank. Puno ng mga bitag ang lugar at muntik na silang mapahamak dahil dito. Matapos ang ilang pagtatalo, pumayag si Frank na pansamantalang manatili roon si MJ. Sinuri ni Spider-Man ang mukha ng telepath at nakilala niya itong si Jean, isang classified telepath. Bagamat karamihan sa mga record tungkol sa kanya ay nabura na, nagsimulang maging mas malapit sina Peter at MJ. Hindi pa rin siya naaalala ni MJ, ngunit nakakaramdam siya ng kakaibang pamilyar na koneksyon kay Peter. Ipinaliwanag ni Peter kung paano niya isinakripisyo ang sarili niyang kaligayahan upang maprotektahan ang mga taong mahal niya. Dahil dito, mas naunawaan ni MJ ang sakit na pinagdaanan ni Peter at kung bakit niya ginawa ang mga desisyong iyon. Pagkatapos, tinulungan ni MJ si Spider-Man na malaman ang dahilan kung bakit nag-o-overheat ang kanyang inhibitor. Nakahanap sila ng paraan upang makagawa ng isang field na makatutulong kay Peter na bumuo ng mas mahusay na bersyon ng inhibitor, pati na rin ang isa pang gagamitin laban kay Jean.
Samantala, naghain si Frank ng kape kay Spider-Man habang gumagawa ng madidilim na biro tungkol sa paghuli kay Jean. Tinanong din niya si Peter tungkol sa relasyon nito kay MJ. Iniwasan ni Peter ang tanong at inihambing na lamang ang kanilang magkaparehong malulungkot na buhay, na lalong ikinainis ni Frank. Biglang nagpakita ang isang alerto na umaatake si Jean Grey sa headquarters ng Damage Control. Dahil dito, agad na pumunta si Spider-Man sa lugar habang nakumbinsi naman ni MJ si Frank na sumama at tulungan siya. Samantala, tinipon ni Miser ang kanyang mga tauhan sa isang secure na silid habang hinarap siya ni Jean Grey sa pamamagitan ng telepono. Pagdating ni Spidey, magulo na ang buong lugar. Habang papalapit siya kay Jean, ibinigay nito sa kanya ang inhibitor ni Bruce Banner at isiniwalat na kontrolado na niya si Bruce. Nagkagulo ng todo habang pilit na iniiwasan ni Spidey ang nagngangalit na Hulk. Nakialam si Frank at nagpaputok ng maraming bala upang ilihis ang atensyon ni Hulk at bigyan ng pagkakataon si Peter na makalapit. Hindi kayang sakta ng mga bala si Hulk, pero nakakalito sa kanya ang mga pagsabog ng granada. Dahil dito, napapagod si Jean sa paggamit ng kanyang kapangyarihang telepatiko para kontrolin siya. Lumapit si Spidey kay Bruce at ibinigay sa kanya ang Universal Inhibitor. Ngunit sinabi ni Bruce na may kung anong nasira sa loob niya, dahilan upang lalo pa siyang maging malaking Hulk. Ginawa ni Spidey ang lahat upang pigilan si Hulk na makapagdulot ng mas malaking pinsala. Makalipas ang ilang sandali, nahuli ni Hulk si Spidey at pinabagsak siya. Wala nang ibang paraan si Peter kaya direkta niyang kinausap si Bruce. Sinabi niyang Peter ang pangalan niya at pinaalala kay Bruce na magkaibigan sila. Unti-unting na-control ni Hulk ang kanyang sarili at nakawala sa kanyang mabangis na kalagayan. Ngunit nakapasok si Jean sa isip ni Frank at ginamit siya upang labanan ang mga gwardya at makalapit kay Miser. Mabilis na dumating si Spidey bago pa mapatay ni Jean si Miser at ginamit ang Universal Inhibitor upang alisin ang kontrol nito kay Frank. Agad na binaril ni Miser si Jean gamit ang tranquilizer. Habang nawawalan ng malay si Jean, may ibinulong siyang pangalan kay Spidey. Nang banggitin ni Spidey ang pangalang Sarah, ipinaliwanag ni Miser na nakapasok si Jean sa isip niya at nakita ang alaala ng isang katrebahong nagngangalang Sarah na kamakailan lamang namatay. Bumalik si Spidey sa tagwan ni Frank at nagulat nang malaman niyang nakita ni MJ ang kanyang liham. Hiniling nito kay Peter na alisin ang kanyang maskara. Inalis ni Peter ang maskara at ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao. Ipinaliwanag niyang itinago niya ang katotohanan upang maprotektahan siya. Inamin din niyang mahal pa rin niya si MJ. Ngunit sinabi ni MJ na hindi niya kayang ibalik ang kanyang nararamdaman dahil wala siyang mga alaala ng buhay nilang magkasama. Iginagalang ni Peter ang kanyang nararamdaman at kalaunan ay inihatid siya pauwi. Inanyayahan siya ni MJ na makilala si Ned, na sabik na makilala ang kanyang hinahangaan na bayani. Sa apartment, mabilis na nagkasundo sina Ned at Spidey habang napansin ni MJ ang natural nilang pagkakasundo. Nang sabihin ni MJ na wala siyang alaala tungkol sa pagkontrol ni Jean sa kanya noong naghalikan sila, naghinala si Spidey na maaaring nagsinungaling si Miser tungkol sa pagpasok ni Jean sa kanyang isip. Muling nakipag-ugnayan si Spidey kay Yelena at nalaman niyang binura ng Damage Control ang mga record tungkol kay Jean upang itago ang kanyang kapatid na si Sarah, na may kakayahang telepatiko at dinala para sa mga ilegal na eksperimento. Dahil napagtanto niyang nasa panganib si Jean, agad na nagtungo si Spidey upang iligtas siya. Samantala, hiniling ni MJ kay Peter na mag-ingat. Ipinakita naman sa isang flashback ang nakaraan ni Jean at Sarah. Matapos silang iwan ng kanilang ina nang lumitaw ang kanilang mga kapangyarihan, tinuruan ni Sarah si Jean kung paano pumasok mula sa isip ng isang tao patungo sa isip ng iba. Nang dukutin ng mga ahente ng Damage Control na pinamumunuan ni Miser si Sarah, sinubukan ni Jean na iligtas siya. Ngunit ginamit ni Sarah ang kanyang telepathy upang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Nagising si Jean sa kasalukuyan habang nakakulong at pinigilan. Kinumpirma ni Miser na napigilan ng inhibitor ni Spidey ang kanyang telepatikong kapangyarihan. Sinabi ni Miser kay Jean na mababago nito ang mundo. Dumating si Spidey sa pasilidad at nakipaglaban sa mga gwardya upang makapasok. Sinimulan ni Miser ang isang mapanganib na eksperimento upang suriin ang aktibidad ng utak ni Jean at gayahin ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit mas malakas ang kakayahan ni Jean kaysa sa kanyang kapatid. Habang lalong tumitindi ang mga eksperimento, natuklasan ni Jean na ang VMAX ay isang bagay na nakita ni Sarah sa pamamagitan ng ventilation system. Napagtanto rin niyang namatay ang kanyang kapatid sa parehong eksperimento. Tinawag ni Jean si Miser na isang mamamatay tao.
Dahil sa matinding galit at kalungkutan, itinulak ni Jean ang kanyang telepatikong kapangyarihan lampas sa limitasyon. Na-overload ang kanyang inhibitor at nagpakawala siya ng napakalaking psychic surge na kumalat sa buong pasilidad. Kumalat ang alon ng mental energy sa buong lungsod at pansamantalang naparalisa ang lahat ng taong tinamaan nito. Habang papalalim si Spidey sa pasilidad, napalibutan siya ng mga hand ninja na kontrolado ni Jean. Sinubukan niyang kausapin si Jean at ipaintindi ang lahat ng pinagdaanan nito. Ngunit dahil sa matinding kalungkutan, ginamit ni Jean ang mga ninja at mga gwardya ng damage control upang atakihin siya. Dahil sa dami ng kalaban, tuluyang napabagsak si Spidey. Inalis ni Spidey ang kanyang maskara at tinanggal ang kanyang inhibitor upang magamit ng buo ang kanyang pinahusay na kakayahan. Sa wakas, naunawaan ni Peter ang tunay niyang lakas at natutunan niyang kontrolin ng sabay ang kanyang spider instincts at katalinuhan bilang tao. Dahil sa bagong balanse ng kanyang mga kakayahan, napabagsak niya ang mga kalaban at nakarating kay Jean bago pa nito mapatay si Miser. Samantala, pinagmamasdan sila ni Frank mula sa labas habang inihahanda ang kanyang sniper rifle upang barilin si Jean. Nakiusap si Peter kay Jean na tumigil at pinili niyang unawain ito sa halip na labanan. Hinayaan niyang pumasok si Jean sa kanyang isip upang maibahagi niya ang isang alaala tungkol kay Aunt May na minsang nagbago sa kanyang buhay. Biglang nakita ni Jean ang sarili niya kasama si Aunt May. Ipinaalala ni Aunt May na kahit mabuti ang puso ng isang tao, may mga taong matatakot at hindi siya mauunawaan. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang patuloy na protektahan ang iba. Sinabi rin niya kay Jean na minamahal siya ng mga tao hindi dahil espesyal siya, kundi dahil sa kung sino talaga siya. Muling lumitaw si Peter at sinabi kay Jean na hindi siya nag-iisa. Sinabi na nandito siya para sa kanya. Napagtanto ni Jean na nawalan din si Peter ng isang taong mahal niya at tunay nitong nauunawaan ang sakit na kanyang nararamdaman. Unti-unting binitiwan ni Jean ang kanyang galit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagpaputok si Frank gamit ang kanyang sniper rifle. Agad naramdaman ni Peter ang paparating na bala at hiniranggan niya si Jean upang protektahan ito, kaya siya ang tinamaan. Dahil dito, nakaligtas si Miser at natapos ang psychic wave. Unti-unting nakabawi ang buong lungsod. Napagtanto agad ni Frank ang kanyang nagawa at tumakbo upang tulungan si Peter. Sinabi ni Peter kay Jean na umalis na siya. Bago tuluyang umalis, ginamit ni Jean ang kanyang telepathy upang mapanatiling matatag ang kalagayan ni Peter habang dinadala siya ni Frank sa ospital. Nagising si Peter at nakita si Frank sa kanyang tabi. Labis na nagsisisi si Frank sa nangyari kay Peter, ngunit masaya siyang magkaibigan na silang dalawa. Tinulungan ni Frank si Peter na makalabas ng ospital nang hindi napapansin. Isinuot niya ang maskara ni Spider-Man upang makita ng mga tao na buhay at ligtas ang kanilang bayani. Habang nakatayo si Peter sa gitna ng mga tao, labis siyang naantig sa pagmamahal at suporta ng lahat para kay Spider-Man. Samantala, sumakay si Jean sa isang bus na palabas ng lungsod. Kalaunan, binisita ni Peter ang puntod ni Aunt May at nag-iwan ng mga bulaklak habang tahimik na iniisip ang mga sinabi nito. Nakipag-usap si Peter kay Detective The Wolf, na hinikayat siyang magpahinga. Sinabi niya na nawawala si Miser, ngunit patuloy itong hinahanap ng mga pulis sa tulong ng kaibigan ni Peter na si Black Widow. Sa isang tindahan, nakita ni Peter si Ned at nilapitan niya ito. Hindi siya nakilala ni Ned ng lubusan, ngunit bigla silang gumawa ng dati nilang pamilyar na handshake. Dahil dito, may ilang alaala tungkol kay Peter na nagsimulang bumalik kay Ned. Nagtatapos ang pelikula nang mawala ng signal ng Spider-Man ang Spidey tracker ni Ned sa mundo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumalik ang signal nito na mas malakas at nagmumula sa malalim na kalawakan.